Ang nag-iisang Comics Reader. Ang nakaraan sa pagtatapos ng Season 1, pagkatapos na tigpira-pirasuhin ni Rokon si Fury King Randor ay napunta naman na sina Rokon at ang hukbong imperial sa isang nayon kung saan lubos na nagpapasalamat ang punong nayon na si Kokomoro sa kanilang tagapagligtas. Dito niya rin nakilala ang Saintess na palaging bumibisita sa nayon at naluluha pa itong nagpapasalamat sa ginawa ng hukbo ni Rokon. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagrereklamo pa si Rokon nung napilit siya ni Kokomoro na matulog sa nayon nila. Hanggang sa may nagbukas ng pintuan ng kanyang silid at yun ay si Saintess na lumapit mismo sa kama niya dahil may gusto raw itong ipakonsulta kay Rokon. Kabanata 152. Inaayos lang ni Rokon ang damit niya na sinabing ang kabuuan ng gustong ipakonsulta ng Saintess ay dahil sa masyadong mahirap ang gagawin kaya kailangan niya siyang tulungan. Yun daw ba ang lahat ng gustong sabihin ng Saintess? Namumula lang naman ang pisngi ng Saintess na sinabing tama raw ang naintindihan ni Rokon. Dito na napaisip si Rokon na si Saintess naman pala ang rason kung bakit nagbago ang nilalaman ng quest. Hindi niya rin nakita ang ganitong ruta ng laro dati. Sa tingin niya ay hindi nanggaling si Saintess sa nayon na ito kaya napatanong na lang siya kung bakit niya tinutulungan ng masyado ang mga taong nayon. Gaya nga ng nabanggit ni Rokon ay hindi taga rito si Saintess pero hindi niya raw kayang panoorin lamang ang mga mamamayan na nasasaktan. Ang akala niya ay mapipigilan niya ng mag-isa ang mga bandido pero napagtanto niya rin na hindi sapat na mag-isa niya lang. Kaya nagtataka siya kung kailangan na ba niyang sumuko ngayon pero agad niyang hinawakan ang kamay ni Rokon na natutuwang sinabi na nagpakita raw siya bago pa sumuko si Saintess. Sa tulong daw ni Rokon ay mapoprotektahan nila ang nayon pero nagtataka pa rin si Rokon kung ano ang nangyayari. Kakaiba na naman ang pagmumukhang yan na napapatanong sa kanyang isipan kung ano itong nangyayari na weird na pagpapatuloy ng laro. Hanggang sa may napansin siyang nagpakita sa gilid niya, mas lalo pang ang nagtaka si Rokon nung bigla na lang na nagpapakita ang sistema. Ipinapahayag ng sistema na may nakatagpo siyang manlalaro at tinatanong na nito kung gusto ba niyang suriin ang impormasyon ng manlalaro. Nagpapawis na lang na nagtataka si Rokon na isa palang manlalaro ang Saintess. Tinanong lang naman ng Saintess kung may problema raw ba. Nung kinumpirma na ni Rokon sa sistema na suriin ang impormasyon ng manlalaro ay biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon na parang naguluhan masyado ang utak niya. Kaya agad na lumayo si Rokon na halatang nadidismaya pa siya. Tinanong lang ng Saintess kung saan daw siya pupunta. Habang dahan-dahan na pumupunta sa pintuan ay may isang bagay lang na gustong tanungin si Rokon. Ano ang ginawa ng Saintess sa orihinal na pinagmulan niya? Ang pangunahing ginawa niya raw ay ang pagpapagaling ng mga mamamayan sa tulong ng mga clerics. Nahihiya pa niyang sinabi na kung may ibang bagay pang nakapagtataka para kay Rokon ay magtanong lang daw siya. Isinara lang naman ni Rokon ang pintuan na sinabing kung ganon ay may isang bagay pa siyang gustong tanungin. Paano nalaman ng Saintess na pupunta siya sa nayon na ito? Tatawagin pa sana ni Rokon si Saintess pero mas mabuting tawagin niya na lang ang babae sa ibang pangalan nito. Ang tauhan ni Odin na isa sa mga miyembro ng Ragnarok Guild na si Hela. Galit na ang mukha ni Rokon na tinanong kung nasaan ang boss ni Hela. Hindi na nga makagalaw ang babae dahil sa mabigat na presensya ni Rokon. Nagpapawis na ang kanyang mukha na walang masabi pero napalitan lang ang kanyang ekspresyon ng ngiti at natatawa pa siya. Napapahalakhak na lang ng malakas si Hela na pinuri pa si Rokon. Agad na isinuot ni Rokon ang armor niya at inilabas ang kanyang axe samantalang tinatanong lang naman ni Hela na may gana pa talaga si Rokon na tanungin kung nasaan si Odin. Habang pinapalitan ang kanyang anyo ay sinabi lang ni Hela na ang tama lang daw na pwedeng mangyari ay si Rokon mismo ang maghanap kay Odin. Dumilim na nga ang nakabalot sa kanya na enerhiya at inilabas niya rin ang 2 sandata niya na mga kutsilyo. Hindi raw ba sumasang-ayon si Rokon sa sinabi niya? O dapat ay tawagin niya rin si Rokon sa totoong pangalan niya? Ito na nga ang impormasyon ni Hela, human species, level 295, female na kasarian, assassin na trabaho, miyembro ng Ragnarok Guild, at ang titulo na PKP Most User Kills. Natutuwa nang binanggit ni Hela ang pangalan na Kwon Yung Min kaya nagtataka na lang na tinanong ni Rokon kung papaano nalaman ni Hela ang totoong pangalan niya. Sumugod lang ang assassin na sinabing alamin na lang yun ni Rokon sa sarili niya. Nagpapawis si Rokon na sumugod na rin at isinisigaw na niya ang pangalan ni Hela habang nakangiti lang naman ang kalaban niya.
Sa gitna ng mapayapang gabi ng nayon ay bigla na lang na sinisira ng dalawang naglalaban ang mga bahay-bahay. Tinanong ni Hela na hindi ba talaga alam ni Rokan ang nangyayari habang itinapon ang kanyang kutsilyo. Mabilis lang naman itong iniwasan ni Rokan pero may isa pa palang kutsilyo sa kabilang gilid kaya muntikan na hindi pa niya ito naiwasan. Nung siya naman na ang umatake ay madali lang na iniwasan ni Hela ang axe ni Rokan. Nadidismaya pa si Hela na sinabing mas mahina raw si Rokan kumpara sa pagkakasabi ni Odin. Wala raw ba siyang ginawa kundi maglaro lang? Nung nakadapo na si Rokan sa lupa ay sinabi ni Hela na nakakadismaya raw dahil ganito lang kabuti ang nangunguna sa ranggo sa pagiging solo player. Iniisip niya na lang na in-overestimate siya ni Odin. Tinatanong na lang ni Rokan kung ano ang layunin ni Hela. Dahil nagtataka na siya kung ano ang sinusubukan na gawin ng babaeng ito. Marahil ay gusto niyang sirain ang sistema ng The Lord. Isa-isa na ngang lumabas ang mga taong nayon na may kakaibang brilyante ang lumulutang sa mga noo nila. Ang lahat ng mga ito ay nagtipon sa likuran ni Hela na sinabing hindi na raw mahalaga kung malaman na ngayon ni Rokan ang layunin nila. Baka mapagtanto na ni Rokan kung sabihin niyang ang dahilan ng ginagawa niya ngayon ay ang Fisher. Nagulat si Rokan nung narinig niya ang Fisher at napatanong na lang siya kung konektado ba ang Ragnarok Guild sa Fisher. Oo raw, ang sagot ni Hela, ito rin ang dahilan kung bakit inutusan siya ni Odin na hulihin niya si Rokan. Sa loob pa mismo ng larong The Lord. Napatanong muli si Rokan na papaanong alam na agad ni Odin ang tungkol sa kanya. Hanggang sa may napagtanto siyang mahalagang bagay. Ang kanilang layunin ay hindi ang larong The Lord, hinala niya lamang ito pero pwedeng ang totoong layunin nila ay mas mapanganib pa sa kahit na anong malalakas na halimaw na nakaharap niya. Kaya bigla na lang nananlamig ang mukha ni Rokan dahil sa napagtanto niyang layunin ng mga kalaban. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kanyang axe at inaktiba na ang skill niyang Berserk na tinanong na sa tingin ba nila ay hahayaan niya lang sila na gawin ang gusto nila. Nagsimula na rin ang gauge charge ng kanyang skill na Deadly Heat. Sa kasalukuyan ay ito ay nasa 33%. Sa 66% na gauge charge ay iniisip niyang ang Hela na kaharap niya ngayon ay mas mahina pa sa dating kakilala niya. Pero dahil sa mas mabilis pa rin ang bilis ng assassin kumpara sa kanya ay pwede pa rin na matalo si Rokan kapag tumagal ang laban nila. Nung nasa 99% na ang gauge charge ay malakas ng pinadyak ni Rokan ang paa niya. Nagliyab ang kanyang mga mata na sinabing kailangan niya lang natapusin ito sa pamamagitan ng isang atake. Nung naging 100% na ang gauge charge ng skill niyang Deadly Heat ay mabilis na siyang sumugod. Ang mga kulay pula at kulay puti na lang ang mga natitirang kulay sa paligid dahil sa atake ni Rokan na nakagawa ng napakalaking axe. Papalapit na nga si Rokan kay Hela, nang biglang may kakaibang nangyari sa paligid. Pero patuloy pa rin siyang sumusugod, ang patalim ng kanyang axe ay nasa harapan na mismo ng kalaban niya. Hanggang sa mayabang lang na sinabi ni Hela na panahon na raw para bumangon si Rokan sa panaginip niya. Tuluyan na ngang nag-glitch si Hela sa laro. Nagulat na lang si Rokan dahil nung pagkatapos niyang makagawa ng pagsabog ay mag-isa na lang siya na napapalibutan ng alikabok. Nakaupo na lang si Rokan sa lupa habang patuloy na nasusunog ang kanyang paligid. Pagkabigla na lang ang maipipinta sa kanyang mukha na iniisip na tuluyan na siyang natalo. Bigla na lang na naglaho si Hela bago pa niya masagi ang buhok ng babae. Hindi lang si Hela ang naglaho kundi pati na rin ang mga taong nayon na nandito lang kanina ay nawala na parang bula. Nang biglang nagkaroon ng bitak sa mundo ng laro kaya nagulat na lang si Rokan kung nakita niya ito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya sapagkat sa kabilang banda ng bitak ay ang realidad ng kanyang mundo. Kung saan nakikita niya ang mga tao na ginagawa lang ang mga karaniwan nilang ginagawa. Napapatanong na lang si Rokan kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Hanggang sa may kulay pula na system window ang nagpakita at nagulat si Rokan dahil ipinapahayag ng sistema na dahil sa server error ay puwersahan siyang malalag out. Nung 0.05 seconds na lang ang natitira ay unti-unti nang naglalaho ang mga manlalaro na nasa crossroad. Nung 0.04 seconds ay naglalaho na ang mga nasa unang syudad. Nung 0.03 seconds ay mistulang may lagusan na pinapasukan si Odin. Nung 0.02 seconds ay lumingon lang siya na nagliliyab ang kanyang mata. Ngayon ay hindi na rin makapaniwala si Rokan dahil nakikita niyang unti-unti nang naglalaho ang katawan niya sa loob ng The Lord. Nung 0.01 seconds na lang ang natitira ay hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan niya.
Yun ay ang iba't ibang mga halimaw na sinusubukan na lumabas sa loob ng isang napakalaking bitak. Dumating na nga ang 0 second sa timer ng laro at ipinahayag na ng sistema na puwersahan na silang nailag out sa sistema ng The Lord. Pero ang kulay pula na sistema ay naibalik din sa dati nitong kulay na asul at ipinapahayag na nga nito na nagsisimula na ang player information transplantation ng project na The Lord. Ang progress ng information transplantation ng manlalarong si Rokon ay nasa 1% pa lang. Kabanata 153. Sobra na ang paghingal ni Rokon nung bumangon siya sa kanyang capsule. Nagtataka naman na siya dahil nakakasigurado siyang naglalaro lang siya ng The Lord. Minamasid niya ang kanyang silid na tinanong kung bakit siya na-lag out. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil sa sobrang pananakit nito. Hanggang sa naalala niya ang random na pag-lag out na ginawa ng laro. Alam niyang walang nangyaring ganito dati sa The Lord. Ang dahilan ba ng nangyari ay ang mga miyembro ng Ragnarok Guild? Napapamura na lang si Rokon na inaalala ang katawan niyang naglalaho na sa laro. Nanginginig na ang boses niyang tinatanong kung ano na ang nangyayari. Hanggang narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Napansin niyang unknown ang caller ID ng tumatawag kaya nagtataka na lang si Rokon kung sino ito. Nung pagkasagot niya pa lang sa tawag ay biglang may natatarantang boses ng babae ang sinabihan si Kwon yung minatumakas na siya ngayon na. Ang tumawag pala kay Rokon ay si Kim Mirei na sinabing papunta na raw sila sa kinaroroonan niya kaya kayanin niya hanggat makakaya niya. Nakikinig daw ba si Kwon Yung Min? Dahil ang nangyayari ngayon ay emergency. Isinusuot lang naman ni Rokon ang sapatos niya na tinanong kung ano ang biglaan na pagkataranta ni Kim. Ano ang nangyayari na nagwawala na siya ng ganito? Sapagkat napakatahimik naman sa kinaroroonan niya ngayon. Ano raw ang ibig sabihin niyang ang nangyayari ngayon ay isang emergency? Sinisigawan na nga siya ni Kim na huwag niyang bubuksan ang kurtina. Habang isinasagawa nila ang information transplantation ni Rokon ay sinabi niyang ang kailangan lang na gawin ni Rokon ay maghintay lang ng kaunti. Huwag daw na titingin si Kwon Yung Min sa labas. Pero may malaking mata na nga ang nakatingin mismo sa loob ng silid ni Rokon. Inihanda na nito ang kanyang kamao at mabilis nang papalapit ang suntok ng halimaw. Samantalang natataranta naman na si Rokon na hindi alam ang gagawin. Tumama na nga ang suntok ng ogre sa gusali na tinitirhan ni Rokon at sa mapayapang syudad ay may malakas na tumilapon sa kalsada. Nung huminto na ang pagkakalipad nito ay ang katawan na lang ni Rokon na nakahiga ang makikita nung nawala na ang mga alikabok. Naghihingalo na siyang napapaisip kung papaano pa siya nabubuhay. Nananaginip lang ba siya sa ngayon? Umupo si Rokon na sumandal sa nasirang kalsada at sinabing mabuti ito kung panaginip lang ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nagkakaroon na nga ng malakas na tunog sa buong syudad para lumikas na ang mga mamamayan. Dahil papalapit na ang mga halimaw na tulad ng ogre at mga goblins. Isa-isa na nilang hinabol at pinagpapaslang ang mga tao na natataranta na sa nangyayari sa kanila. Ang nakakadiring amoy ng dugo. Itong pananakit na nararamdaman niya. Ang fissure na nagbukas sa mismong kalangitan ng syudad. Hindi nakaduda-duda para kay Rokon na ito ay realidad. Nagsilabasan na nga ang mga iba't ibang halimaw sa fissure na hindi na makapaghintay na pumaslang ng mga tao. Samantalang pinapanood lang ni Rokon ang buong pangyayari. Tumatakbo na ang mga tao na isinisigaw na impyerno ang nangyayari ngayon. Iniisip lang naman ni Rokon na ito ay ang realidad. Nabali na ang kaliwang braso niya na pinapanood lang ang buong pangyayari. Inaalala niya lang ang karakter niyang si Rokon sa laro na tinatanong ang sarili kung ano ba ang pwede niyang gawin. Wala na ba talaga siyang pwedeng gawin? Papabayaan niya lang ba na paslangin ng mga goblins ang mga tao? Naibaon ng mga orcs ang kanilang espada sa katawan ng mga kapwa niya tao. Naluluha at sinisipon na lang ang batang babae na ito na hindi makagalaw dahil pinagmamasdan na siya ng isang orc. Inihanda na ng halimaw ang kanyang axe at mabilis nang papalapit sa batang babae ang axe ng halimaw. Sa sobrang bilis ay wala siyang magawa kundi panuorin lang ang patalim ng axe na hiwain ang kanyang ulo. Nung nakita ito ni Rokon ay agad siyang pumulot ng tubo. Mabilis siyang tumakbo para pigilan ang axe ng orc kaya napaatras na lang ang halimaw at nabitawan pa niya ang hawak-hawak niyang axe.
Nagulat na lang din ang batang babae sa nagligtas sa kanya pero nagtipo na nga sa harapan ni Rokan ang mga halimaw. Nagpasalamat lang naman ang batang babae sa kanyang tagapagtanggol. Lumingon si Rokan na inabisuhan ng bata na bilisan na niyang tumakbo. Nanginginig lang ang boses ng bata na sinabing magkasama dapat silang tumakas pero sinabi ni Rokan na hindi niya ginagawa ito para iligtas siya. Ngumiti si Rokan na sinabing hindi niya lang kayang matiis na siya ang tinatamaan ng iba. Kaya ngayon, ay ipagpapatuloy na niya ang kanyang date sa mga bastardong ito. Mas hinigpitan na ni Rokan ang pagkakahawa niya sa tubo at tinamaan na ang pagmumukha ng goblin. Tinamaan naman niya ang ulo ng isa pang goblin kaya napadura na ito ng dugo. Patuloy na ngang pinagpapaslang ni Rokan ang mga goblins na sumusugod sa kanya. Napapaisip na lang siya ng nais dahil hindi niya alam pero mas madali niyang naigagalaw ang kanyang katawan. Kaya para kay Rokan ay magagawa niya nga talagang paslangin ang mga halimaw. Hanggang sa may malaking paa ng twin-headed ogre ang nakahanda ng pumadyak kay Rokan. Nagulat na lang siya sa papalapit na atake sa kanya at nagkaroon na nga ng malaking pagsabog sa nasisirang syudad. Isa-isa nang nagsilabasan ang mga ogres at orcs. Lahat sila ay mistulang naghahanda ng umatake. At pinalibutan na nga ng mga halimaw si Rokan na nakaupo na lang sa lupa. Hindi mapigilan ni Rokan na manginig sa galit. Sinasabi niya na lang sa sarili niyang walang kabuluhan lang ang ginawa niya. Dapat bang tumakbo na lang siya? Hanggang sa may kamay ang nag-abot kay Rokan. Nung nakita ito ni Rokan ay napatingin na lang siya kung sino yun. Agad na ngang nagalit si Rokan na tinanong kung bakit hindi pa tumatakbo ang bata. Hindi niya raw kayang tulungan ang bata kahit natulungan niya pa siyang tumayo. Sinisigawan niya ang batang babae na bilisan na niya at tumakas na sa lugar na ito dahil papalapit na ng papalapit ang mga dambuhalang halimaw sa kanila. Gusto raw ba niyang mamatay? Kung ganun ay walang silbi lang na tinulungan siya ni Rokan. Gusto naman daw ng bata na umalis na pero sinabi niya rin na iniligtas daw siya ni Rokan. Sa paningin nga ni Rokan ay bigla niya lang na naalala si Rolfie. Dagdag pa ng bata na yun daw ang dahilan kung bakit kailangan niya rin na tulungan si Rokan. Tinapik lang nga ni Rokan ang ulo ng bata at ang sinabi raw ng bata kanina ay simple lang pero nakatulong naman kay Rokan. Inaamin niyang masyado niyang pinag-iisipan ang nangyayari ngayon at hindi naman siya ganun na tao. Determinado na nga si Rokan na kahit na mamatay man siya ngayon ay sisiguraduhin niyang may papaslangin siyang kahit isang halimaw. Yun ang kanyang style ng pakikipaglaban sa kahit na anong kalaban niya. Hindi niya napansin na unti-unti nang nababalot ng enerhiya ang tubo na hinahawakan niya. Na para bang nagkakaroon na rin ng glitch sa realidad. Sumugod na nga ang isang ogre at halata sa mukha ni Rokan na hindi siya nakakasigurado kung mapapaslang niya ba ang orge. Bigla na ngang nagliyab ang buong katawan ni Rokan nung sumugod siya. Ang lahat ng mga pinaggagawa niya sa laro, ang bawat tagumpay, pakikipaglaban, kagamitan, skills, at mga karanasan na dinanas niya para humantong sa kinaroroonan niya ngayon ay bumalik na kay Rokan. Dahan-dahan na niyang iidinilat ang nagliliyab niyang mga mata, at ibinigkas na ang skill niyang sword strike. Sa isang indayog niya lang nga ng tubo na hawak-hawak niya ay nahiwa na ng buo ang katawan ng ogre. Nung lumundag pa siya para sumugod ay hindi man lang nakayanan ng katawan ng mga ogre na pigilan si Rokan. Ibang klase ng pagkagulat na nga ang maipipinta sa mukha ng mga nakasaksi sa ginawa ni Rokan. Pati ang batang iniligtas niya ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakahinga naman na ng maluwag si Kim Mireille dahil natapos na nila ang ginagawa nilang information transplantation ng manlalaro na si Rokan. Ipinahayag na ng sistema na nakumpleto na ang data transplantation ng manlalarong si Rokan. Na nakangiti na ngayon, sisimulan niya raw na paslangin ang bastardong nagpalipad sa kanya kanina. Ito na ang player information ni Rokan o ang totoong pangalan niyang Kwon Yung-min, ang trabaho ay Berserker, ang level ay 285, wala siyang grupo na sinalihan, at ang mga kasalukuyan na kagamitan niya ngayon ay ang Battle Excalibur at ang Lion King's Code. Kabanata 154. Umungal na nga ang isang ogre para sugurin si Rokan pero nagkaroon lang ng napakaraming hiwa ang mukha nito at nagkapira-piraso na ang katawan at ang sandata ng halimaw.
Na para bang wala lang para kay Rokon ang ginawa niyang pagpaslang at katulad lang sa laro ay natutuwa na rin siyang nakikipaglaban sa realidad. Sa huli ay nakahandusay na lang ang bangkay ng mga halimaw, ipinahayag na rin ng sistema na napaslang na ni Rokon ang lahat ng mga kalaban niya. At ngayon ay nakatayo na lang siya sa dambuhalang katawan ng isang twin-headed ogre na wala ng buhay. Ang player information na ngayon ni Rokon o Kwon Youngmin ay berserker na trabaho, level 285, at walang sinalihan na grupo. Habang tinitignan ng system window ay hindi pa rin makapaniwala si Rokon na magpapakita talaga ang mga halimaw at magiging awakened din siya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa nangyayari ngayon o hindi. Kung hindi lang dahil sa madaldal na babaeng yun ay hindi niya malalaman kung ano ang nangyayari. Kaya para kay Rokon ay dapat niyang pasalamatan si Kim Mi-rae. Napahinto na lang siya sa kanyang napansin. Ang pinsala na ginawa ng mga halimaw sa mga tao. Wala silang magawa kundi magtulungan na lang sa isa't isa sapagkat walang garantiya na makakaligtas ang lahat sa malagim na pangyayaring ito. Napapaisip na lang si Rokon na kung naging awakened siya ng mas maaga ay makakapagligtas ba siya ng isa pang karagdagang tao? Bumabalang si Rokon sa tinatayuan niyang bangkay ng halimaw at iniisip na walang kasiguraduhan sa mga pwedeng mangyari pero sa ngayon ay komplikado pa ang nararamdaman niya sa buong pangyayari. Binalikan naman muli ng batang babae si Rokon at namukhaan din ng berserker ang batang iniligtas niya. Sinabi niyang naririto pa pala ang bata at pinasalamatan ang ginawa nitong pagtulong kanina. Tinanong ni Rokon kung nasaktan ba ang bata at sinabihan niya itong bumalik na dapat siya sa pamilya niya. Bumalik daw ang batang babae para sabihin kay Rokon na may mga tao ang naghahanap sa kanya. Kaya nagtaka lang naman si Rokon kung bakit may mga taong naghahanap sa kanya. Agad na hinawakan ng bata ang kamay ni Rokon at natutuwang sinabi na nakakasigurado siyang magugustuhan ni Rokon ang ipapakita niya. Mas lalo pang ang nagtaka si Rokon kung saan sila pupunta. At sino ba naman ang maghahanap sa kanya? Tama na raw sa kakatanong at bilisan na nilang pumunta roon. Isinigaw na nga ng batang babae na lumabas na sila. Dahil kasama na niya ngayon ang lalaking tinutukoy niya. Ang nag-iisang tumulong sa kanila. Nung narinig ng mga tao ang sinabi ng batang babae ay agad na napalitan ng ngiti ang kanilang mga ekspresyon. Nagsilabasan ang lahat ng mga nasa tolda para pasalamatan si Rokon, kahit na hindi nila kilala kung sino siya ay taos-puso pa rin silang nagpapasalamat sa nagligtas sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Rokon na ganito pala ang magiging epekto ng ginawa niya. Ngumiti lang siya na sinabing hindi naman masama ang pakiramdam na ito. Nakangiti pa rin nga siyang tumalikod na nagpaalam sa mga taong nagpapasalamat sa kanya. Nang biglang may nagsabi na isang bayani na talaga si Rokon. Nung napansin ni Rokon ang nagsalita ay napahinto na lang siya at sarcastic na sinabing mabilis daw na nakarating ang taong ito. Sapagkat muntikan pa silang namatay dito. Ang mahalaga raw ay buhay pa rin siya at pinupuri rin naman ng lumilipad na halimaw ang laban ng taong si Rokon. Ito na muli si Kim Mi-rae na parte ng kumpanyang Falcon at ang project manager ng larong The Lord. Nag-iba lang naman ang pagmumukha ni Rokon na nagdududa kung anong klaseng halimaw ang kaharap niya ngayon na kanina pa binabanggit ang salitang, kurok. Tinuro lang ni Rokon ang halimaw na tinanong kung sino raw ang palaka na may pakpak na kasama ni Kim Mi-rae dahil hindi niya naman ito nakita dati. Agad na nagalit ang maliit na halimaw kung anong palaka ang pinagsasabi ni Rokon. Ang lakas daw ng loob niyang sabihin ang salitang yun sa isang dakilang supling ng isang dragon. Hindi raw siya tumawid mula sa The Lord para lang tanggapin ang ganitong klase ng pagtrato, kurok. Ang pangalan ng halimaw ay Kai, species ay dragon, ang level. At siya ang nag-iisang orihinal na namuno sa Dragon Nest bilang hari ng mga dragon. Natawa na sinabi ni Kim na partner niya ang halimaw na ito at mag-isa lang niyang nakatawid dito na galing sa data ng The Lord. Mamaya na niya raw na ipapaliwanag ang mga bagay-bagay kaya sa ngayon ay lilipat na muna sila ng lokasyon. Bigla na lang na nagreklamo si Rokon kung saan sila pupunta. Dahil ang hinala niya ay inaalis na naman nila ang mga gamit niya sa kanyang silid. Bakit daw sila pupunta sa lugar kung saan wala naman silang makukuha? Malinaw naman na may ibang lugar silang pupuntahan. Pupunta raw sila sa headquarters na mag-aayos sa insidenteng ito. Sinabi lang din ni Kai na pupunta sila sa base, kurok. Nakarating na nga sila sa headquarters ng Falcon at sinabi ni Kim na isang beses niya lang na ipapaliwanag ang mga bagay-bagay kaya kailangan na makinig ng mabuti ni Rokon.
Pero nayayamot na agad si Rokon dahil muntikan lang siyang nakaligtas at ngayon ay hindi pa siya makakapagpahinga. Ganito raw ba nila tinatrato ang mga bayani? Pero inayos niya lang ang kanyang pagkakaupo at napalitan ng galit ang kanyang ekspresyon na tinanong kung ano na ngayon ang ginawa ng bastardong si Odin. Nakahinga naman na nang maluwag si Kim dahil mistulang sa wakas ay nauunawaan na ni Rokon ang kalubhaan ng sitwasyon. Kaya sinabi niyang sasabihin na niya ang lahat kaya makinig na siya ng mabuti. Ipinaliwanag naman na niya ito kay Rokon nung una silang nagkita. Ang The Lord ay isang virtual simulation na laro na kinokonekta ang realidad na ginagalawan nila sa ibang dimensyon. Bagamat inihanda ang laro para sa mga posibleng fishers na galing sa ibang mga dimensyon ay bigla na lang na sumabog ang server dahil sa external na rason. Kaya nagsimula ng kumonekta ang mundo nila sa ibang dimensyon. At si Rokon naman na ang pinakamainam na nakakaalam sa panganib na dulot nito. Pero syempre ay may ginagawa pa rin naman sila sa sitwasyon na ito. Sa pamamagitan ng mga napiling manlalaro ay inilipat nila ang datos ng mga ito na galing sa The Lord sa realidad. At ang nag-iisang napili para pangunahan ang mga manlalaro ay ang itinuturo ng daliri ni Kim. Ang manlalaro na nangunguna sa ranggo ng The Lord na si Rokon. Pero hindi pa rin makapaniwala si Rokon na inilipat nila ang impormasyon ng The Lord sa realidad. Sa binanggit ni Kim na external ay sinigurado ni Rokon na tinanong kung ang Ragnarok ba ang dahilan at papaanong konektado ang mga bastardong yun sa nangyayari ngayon. Hindi pa raw nila nalalaman kung sino ang mastermind pero simple lang daw ang kanilang layunin. Napatanong lang naman si Rokon kung paanong simple lang. Ang una ay ang pagpigil sa kahit na anong fishers bago pa masyadong lumaki ang mga ito. Ang pangalawa ay ang paghahanap sa Ragnarok na tinutukoy ni Rokon at hanapin din ang kanilang mastermind. Kung mabibigo man sila sa kahit na isa sa dalawang layunin na binanggit niya ay pinagbabantaan na ngayon ni Kim si Rokon na sinabing hindi lang daw sila, kundi ang lahat ng mga tao ay mamamatay. Naiintindihan daw ba ito ni Rokon? Napalunok lang naman si Rokon na sinabing napakarami ang kailangan nilang gawin. Sa kalagitnaan ng gabi ng mapayapang syudad ay may lalaki ang tinatanong kung nakita na raw ba ng kaibigan niya na nawasak na ang soul. Ang hinala lang naman ng kaibigan niya ay Photoshop lang ang nakikita nila pero dagdag pa ng lalaki na muntikan na raw na mamatay ang kamag-anak niya. At saka hindi ba't ang mga halimaw na makikita sa video ay meron din sa The Lord? Kaya hinala na ng kaibigan niya na pang promotional video lang para sa laro ang nangyayari. Samantalang tahimik lang naman ang lalaking ito na nakikisama sa karamihan ng mga tao. Pero halata na sa pagliyab pa lang ng kanyang mata kung sino siya. Dumiretso na pumunta ang lalaki sa madilim na eskinita at nung iniabot niya ang kanyang kamay ay may biglang namuo na umuusok na portal. Dahan-dahan lang naman na pumasok ang lalaki sa portal at unti-unti na rin na nagbabago ang kanyang damit. Nagkakaroon na ng kakaibang pangyayari sa kanyang jacket at kamay. At napalitan na nga ng kulay pilak na armor ang suot ni Odin. Nung nagbukas na ang pintuan ay parang ibinukas pa ito para sa kanya at pumasok siya na pinapahalatang siya ang boss ng mga naririto. Lumuhod na si Hela na binati si Odin at meron din si Thor, submaster ng Ragnarok at tinatawag na Priest of Fury. Skadi na tinatawag na Priest of Judgment, Helios na tinatawag na Priest of Desire, Artemis na tinatawag na Priest of Atonement, Horde na tinatawag na Priest of Sin, Nidhogg na tinatawag na Priest of Death, Hela na tinatawag na Priest of Ruin, at ang panghuli ay si Odin na Master ng Ragnarok. Nagtipon-tipon na nga ang mga miyembro ng Ragnarok sa iisang silid at binati na nilang lahat ang tinatawag nilang tagapagligtas. Kabanata 155. Sinimulan na nga ni Hela ang kanilang pagpupulong. Gaya ng kanilang pinag-aalala ay awakened na si Rokon. Kaya ngayon ay tinatanong na sila ni Hela kung ano ang gagawin nila. Handa na raw siyang pakinggan kung ano ang iniisip nila. Si Skadi na ang unang nagsalita na tinanong kung bakit pa nila pinagtutuunan masyado ng pansin ang Rokon na ito. Kung ibibigay lang nila ang utos bago pa tuluyan na magbukas ang fissure ay pwede na silang umalis ngayon na. At paslangin ang lahat ng sangkatauhan. Pero agad na may sumigaw na tinanong si Skadi kung nakakalimutan na ba niya ang layunin nila? Ang sinasabi ni Thor ay tinataglay ng mga taong nasa dimension na ito ang vitality na matagal na nilang hinahanap tapos ang gustong gawin ni Skadi ay ganun-ganun lang nilang papaslangin ang kanilang mga nourishments.
Inaabisuhan na niya nga ang Priest of Judgment na mag-isip muna siya bago magsalita. At bago pa nila makamit ang kanilang pangwakas na layunin na hanapin ang liberasyon na yun ay hindi nila pwedeng basta-basta lang nasirain ang dimensyon na ito. Naasar lang naman si Skadi na sinabihan ang kanilang Submaster Thor na sapagkat napakabilis niyang sumagot ay yun ba ang dahilan kung bakit niya sila inutusan na urungan ang Battle of the Gods. Biglang nagliyab ang mukha ni Thor na pinagsabihan si Priest of Judgment na nakakasakit daw ang mga salita niya. Hindi raw ba nasisiyahan si Skadi sa desisyon niya dati? Siyempre naman daw na hindi siya masisiyahan sapagkat may tinatrabaho si Sir Odin sa dimensyon na ito kaya hindi siya nakilahok. Pero kung si Sir Odin ang namuno sa kanila ay nakakasigurado siyang nanalo na sana sila sa Battle of the Gods. Parehas na nga ang dalawang nagsusumbatan na naglabas ng kanilang mga kapangyarihan. Hanggang sa nagsalita lang si Odin na sinabing kakaiba raw. Agad na napahinto ang dalawang nagtatalo dahil sa aura na inilalabas ni Odin na tinatanong lang niya kung kailan pa nila pwedeng ibukas ang kanilang mga bunganga nang hindi niya pinapahintulutan. Sa sobrang bigat ng presensya na inilalabas ni Odin ay napapayuko na lang ang dalawa na hindi makapagsalita. Mas lalo pa si Hela dahil siya ang pinakamalapit kay Odin. Kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Odin na sinabing may kulang-kulang talaga ang dalawa kaya huwag na raw masyadong magalit si Odin. Kung ipagpapatuloy pa niyang magalit ay matatakot na raw si Hela. Sumang-ayon lang naman si Odin kaya ititigil na niya raw. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkapareho na ang iniisip ng dalawa na isang demonyo si Hela. Kumalma naman na si Odin na wala lang sinasabi. At may nagsabi na sa kanya na siya na raw ang maninindigan sa sitwasyon. Napangiti lang naman si Odin na sinabing nakalimutan na niya raw na ang kagustuhan ng lalaking ito na pahintuin si Rokan ay mas higit pa sa kahit sinuman sa kanila. Si Priest of Death na si Nidhogg. Halata sa pagliyab ng itim na enerhiya ni Nidhogg ang kanyang galit kay Rokan. Iniisip lang naman ni Odin na ang bastardong nasa harapan niya ngayon ay ang Nidhogg na yun bago pa siya sumali sa Ragnarok Guild. Alam niyang mali niya raw na hindi nila kayang pigilan si Rokan at magpapatuloy lang siya na guluhin sila. Kaya imbes na puntahan si Rokan na hindi pa nila pwedeng ligpitin sa ngayon ay hindi ba mas mabuting unahin na lang nila ang iba pang awakened bago pa lumakas ang mga ito at salihan si Rokan. Magandang ideya raw yun kaya tinanong ni Odin kung pwede bang pumunta na si Nidhogg para hanapin na ngayon ang iba pang awakened. Tumayo na si Nidhogg at sinabing kaya niya raw na gawin ang utos sa kanya. Hindi na nga nag-atubili si Priest of Death na dumaan sa portal para makapunta sa kabilang dimensyon. Nag-aalala naman si Hela na tinanong si Odin kung ayos lang ba ito? Dahil hindi raw siya nakakasigurado kung si Nidhogg ba ang karapat-dapat na pumunta. Nung sasabihin na sana niya ang dahilan ng kanyang pag-aalala ay mabilis lang siyang pinatahimik ni Odin. Dahil hindi na raw kailangan ng walang kabuluhan na pag-aalala sapagkat sa ngayon ay isa lamang na tapat na miyembro si Nidhogg ng Ragnarok. Hindi niya man lang nare-realize kung sino siya o kung sino ang kumokontrol sa kanya dahil napupuno lang siya ng paghihimagsik. Sa kabilang dako naman ay nakaupo na lang din si Kim Mirei pagkatapos ng pagpapaliwanag niya kay Rokan. Sinisigurado na tinanong ni Rokan na ang sinasabi ba ni Kim ay kailangan na gawin ni Rokan ang lahat ng mag-isa niya lang? Iniwas lang naman ni Kim ang kanyang tingin at nagpapawis na sinabing hindi naman daw mag-isa si Rokan sa lahat ng gagawin niya. Sasamahan daw siya ni Kai at meron pa naman daw si Kim. Patuloy nilang tutulungan si Rokan para komportable siyang makipaglaban. Sumang-ayon lang din si Kai na sinabing sa tulong niya ay magiging pinakamalakas si Rokan, Kurok. Pero napabuntong hininga lang si Rokan dahil hindi kapanipaniwala ang sinasabi ng lumilipad na palaka. Kaya hindi maiwasan na mag-alala ni Rokan na papaano na lang kung mamamatay siya dahil sa dalawang ito. Napapamura na lang siya sapagkat hindi pa naman siya ikinakasal. Sumang-ayon na lang si Rokan na tinanong kung ano na ang kailangan niyang gawin. Natuwa na si Kim sa sagot ni Rokan at ibubuod na niya raw para sa kanya. Pero bago ang lahat ay tinanong niya muna si Rokan na kung mas lalakas siya. Sa tingin ba niya ay mananalo pa rin siya ng mag-isa niya lang laban sa grupo ng mga malalakas na individual? Ngumisi lang si Rokan na tinanong pabalik si Kim kung nagpapatawa ba siya. Nung sasabihin niya sanang malinaw naman ng mananalo siya ay bigla niyang naalala ang lahat ng mga paghihirap na dinanas niya sa nakaraang buhay niya. Nung pinag-isahan siya ng lahat ng miyembro ng Ragnarok Guild, nung nakayuko na lang siya sa harapan ni Odin, at pagkadismaya na lang ang tingin sa kanya ng kanyang katapat. Dito na nga inamin ni Rokan na mahihirapan siya kapag mag-isa lang siya nahaharap sa Ragnarok Guild at mas lalo na kay Odin.
Ngumiti lang naman si Kim na para bang yun ang sagot na hinahanap niya kay Rokon. Inumpisahan na niya nga ang kanyang pagpapaliwanag na simula ngayon ay kailangan nilang hanapin ang iba pang awakened at ipunta sila dito. Naalala naman daw ni Rokon na may iba pa na katulad niya. At ngayon ay may kailangan siyang unahin na hanapin, bagamat si Rokon ang kumuha ng lahat ng mga first title sa The Lord, ang manlalarong ito ang unang namigay ng mga strategy guides sa iba pang mga users. May kailangan lang daw siyang tandaan. Kailangan niyang makipagkita sa awakened na yun at makipagkaibigan sa kanya. Natatawa pa si Kim na tinanong kung hindi ba ito exciting para kay Rokon. Na para bang may sariling concert si Kim na sinabi ang mga bagay na yun kay Rokon. Samantalang tulala lang naman ang pagmumukha ng nag-iisang SSS rank solo player na si Rokon. Tinanong pa niya kung ano ang ginagawa ng babaeng ito. Sa umuulan naman na syudad ay may itim na pusa ang nanginginig at sinusungitan ang kaharap niya. Sa sobrang galit ng pusa ay hindi siya nanginginig dahil sa ulan kundi dahil sa galit. Pero mga tao lang pala na may dalang payong ang pinagmamasdan ang pusa na ito. Nagtataka raw ang lalaki kung bakit hindi sila nakakatanggap ng kahit na anong customer sa kanilang tindahan at ang rason lang pala ay dahil sa pusa. Nandidiri pa ang babae na hindi raw sila pwedeng humawak ng ganito karumi. Hinihiling pa niya na pwede lang sana nilang paslangin ang pusa para mawala na ito. Nung isa-isa nang umalis ang mga taong may ayaw sa pusa ay may babae naman ang nakakita sa ginawa ng mga taong yun. Napahinto lang siya sa kanyang paglalakad at halata sa kanyang mukha na hindi niya nagustuhan ang ginawa nila sa pusa. Tuluyan ang natumba ang pusa dahil sa mga natamo niyang pananakit at napapaungot na lang siya na tinatanggap ang kanyang kapalaran. Hanggang sa may nagtanong sa Kitty kung ayos lang ba siya. Ginamit pa ng babae ang kanyang payong para hindi maulanan ang pusa. Pero sa kanya naman na nagagalit ang pusa dahil wala na itong tiwala sa mga tao. Ang sinabi lang naman ng babae ay wala siyang intensyon na saktan ang pusa kaya huwag dapat siya magkamali sa kanyang pagkakaintindi. Manatili lang daw ang pusa at aalisin ng babae ang sakit na nararamdaman niya. Inaktiba na nga ng babae ang kanyang healer innate skill at ibinigkas na niya ang pangalan ng kanyang skill na Bless. Ibinukas na niya ang kanyang kamay at nagliwanag na ang kanyang palad para unti-unti na pagalingin ang pusa. Natapos na rin ang ulan at ngayon ay nababalot na ng enerhiya ng babae ang pusa. Sinisigurado naman na ng babae na wala nang nararamdaman na pananakit ang pusa. Tinapik niya lang ang ulo nito na sinabing huwag na raw siyang lalapit sa mga tao. At biglang nawala ng emosyon ang kanyang tingin na sinabing hindi rin naman tumutulong ang mga tao sa oras ng pangangailangan. Kabanata 156. Sa kalagitnaan ng rush hour sa syudad ng Bucheon ay magkasama lang naman si Rokon at Kai na naglilibot sa syudad. Binabanggit lang ni Rokon ang mga tinatawag sa kanya na King of Violence Rokon at King of Solo Plays Rokon. Nalagpasan niya ang lahat ng hamon ng mag-isa niya lang. Pero nalulungkot na lang siya kung bakit kailangan pa niyang maghanap ng mga kasamahan. At ang kasakasama pa niya ngayon ay ang napakawalang kwentang palaka na may pakpak. Nagulat si Kai na tinatawag na naman siya ni Rokon na isang palaka, kurok. Ang lakas daw ng loob niyang maliitin siya at isipin ni Rokon na kayang-kaya niyang tapusin ang misyon na ito ng mag-isa niya lang. Ipinahayag na nga muli ng sistema ang kasalukuyang impormasyon ni Kai. Kung patuloy daw na magiging ganito si Rokon ay hindi siya tutulungan ni Kai kapag manghihingi na si Rokon ng tulong, kurok. Kaya ngayon ay kailangan na niyang respetuhin si Kai at sundin siya ng mabuti. Pero mas lalo pang nagalit ang palaka na may pakpak na tinanong ang tao na ito kung nakikinig ba siya sa sinabi niya. Binabasa lang naman ni Rokon ang papel kung saan nakasulat ang address at pangalan ni Kim Ha-yeon o Alice. Nagtataka na lang si Rokon kung papaano niya hahanapin ang isang tao na hindi man lang niya nakita o narinig dati. Kaya tinanong niya ang lumilipad na palaka kung may nalalaman ba siya. Ang alam niya lang ay babaeng tao yun sa realidad at siya ay isang healer type na manlalaro sa The Lord, kurok. Biglang pumangit ang pagmumukha ni Rokon sa galit dahil narinig na niya ang lahat ng iyon. Kaya ngayon ay iniisip na lang ni Rokon kung ibebenta na niya lang ba ang walang silbing langaw na ito? Samantalang sinasabi lang ni Kai na nagugutom na raw siya, kurok. Hanggang sa napatanong na lang si Rokon kung bakit nagtipon ang mga tao dito. Yun pala ay dahil sa pinapanood nila ang balita, kaya pati si Rokon ay napahinto na rin para panoorin ang mamamahayag. Ayon sa balita ay nagkaroon ng ilang nasawi nung nangyari ang malakihang pagkasira ng hindi kilalang organismo sa labas lang ng Seoul.
Ito raw ang opisyal na posisyon ng gobyerno. Ayon sa gobyerno ay hindi ito atake ng mga terorista pero ito ay atake ng mga halimaw at hindi pa nila alam kung saan o kailan aatake muli ang mga halimaw. Ang bansa ng South Korea ay idineklara ng nasa state of emergency at hinihimok nila ang mga mamamayan na lumikas na sila sa sandaling may madiskubre silang mga halimaw. Ang naging natural response na nga ng mga taong bayan ay ang mataranta kung ano raw ang pinagsasabi sa balita at kung totoo raw ba ang mga tsismis. Tinatawagan na ng babae ang nanay niya kung nasaan ito ngayon. Lumalala na nga ang pagkataranta ng mga mamamayan na napanood ang balita. Habang natataranta sila ay iniisip lang ni Rokan ang kaguluhan na nangyayari. Naiintindihan naman niya ang reaksyon nila dahil pati siya na alam ang buong kwento ay nahihirapan pa rin siyang makasunod. Kaya papaano pa kaya sa mga walang alam sa nangyayari? Kung hindi niya tatapusin ng mabilisan ang sitwasyon na ito ay mas marami pa ang masasawi. Kaya sinabi na niya sa langaw na bilisan na nilang hanapin ang awakened na yun. Pero nagagalit na muli si Kai na sinabing hindi siya isang langaw, kurok. Kaya tinanong ni Rokan na kung ganun ay ano naman ang itatawag niya sa kanya. Bangaw, may pangalan daw siya na ibinigay sa kanya ng mga ninuno niya at yun ay Kai. Para kay Rokan naman ay masyadong maingay ang langaw kaya baka itatapon na niya lang ito sa kabundukan. Sa kabilang dako naman ay may lalaki ang napapamura na lang dahil kung natapunan daw siya ng kape ay dapat mabayaran siya. Tinatanong na niya ang babae kung sumasang-ayon ba siya. Ang tugon naman ng babae ay sigurado siyang nakatayo lang naman siya at ang lalaki mismo ang gumawa niyan sa sarili niya. Pero mas lalo lang na lumapit ang lalaki at ang grupo niya. Inihampas niya ang kanyang kamay sa pader at tinanong na kahit na ganun ang nangyari ay wala bang balak ang babae na bayaran siya. Natatawa lang ang isa na sinabing tinatakot ng kaibigan niya ang babae. Ang isa naman ay sinabing magdahan-dahan lang daw siya sa babae. Sa isipan ng babae ay nakakasigurado siyang pinepuwersa ng mga lalaki ang ginagawa nila kaya sinabi niyang kahit na ipagpatuloy nila ang ginagawa nila ay hindi niya ito tinatanggap. Hanggang sa biglang nanlamig ang tingin ng babae at naguguluhan na rin ang kanyang utak. Dahil ang mga bastardong lalaki nang iningitian siya ay ipinapaalala ang trauma ng babae. Kaya nanginginig na ang buong katawan ng babae na humihingi ng tawad at sinasabing pabayaan na lang nila siya kahit sa pagkakataon lang na ito. Pero nakatutok na nga sa malaking dibdib ng babae ang tingin ng manyakes na dapat ay hindi na lang nabuhay. Dugyot na ang paghinga niya na sinabing titignan daw nila kung paano siya mababayaran ng babae. Dahan-dahan na niyang inilalapit ang kanyang kamay at mabuti na lang ay mas naunang humalik ang kamao ni Rokan sa pisngi ng manyakes na lalaki. Nagliliyab na ang mata ni Rokan na mabilis na lumundag para itapat ang kanyang kamao sa pisngi ng lalaking hindi na dapat nabubuhay pa. Napalipad na ng malayo ang manyak at wala rin naman nagawa ang mga kasamahan niyang dugyot sa ginawa ni Rokan. Nahimatay na lang ang manyak sa sahig na naglalaway. Nagulat naman ang babae sa nakita niya at napahinto na lang ang dalawa pang kasamahan ng manyak dahil sa nasaksihan nila. Napatanong na lang ang dalawa kung sino ang lalaking ito. Seryoso naman ang tingin ni Rokan at Kai na tinitignan lang ang mga natitira pang mga lalaki na hindi karapat-dapat na mabuhay. Habang umuusok pa rin ang kamao ni Rokan ay tinawag niya lang si Kai. Kinakabahan na pala siya na sinisigurado na hindi pa naman patay ang lalaking pinalipad niya at hindi naman siya mapupunta sa bilangguan. Ang sinabi raw ni Kim Mirey ay huwag gamitin ni Rokan ang kapangyarihan niya sa mga mamamayan kaya ngayon ay mapapahamak na siya. Nagagalit na nga na sinigawan ni Rokan ang natitira pang dugyot kung saan sila pupunta. Pero napabuntong hininga lang si Rokan na tinawag sila na mga taksil. Napansin na niya nga na hindi na nakayanan ng mga paa ng babae na tumayo kaya iniabot niya ang kanyang kamay na tinanong kung ayos lang ba ito. Pero biglang isinigaw ng babae na huwag na siyang lumapit kaya parehong napahinto si Rokan at si Kai sa kinaroroonan nila. Nanginginig na tinanong ng babae na ayos lang ba para kay Rokan na suntukin ng ibang tao porket mas malakas siya sa kanila. At papaano kung nasaktan siya habang tinutulungan ng babae. Napapaluha na lang ang nakaluhod na babae na sinabing ang pagtulong ng ibang tao ay hindi magbabalik ng anuman sa alinmang paraan. Napahinto muli si Rokan sa narinig niya na para bang may napagtanto siya sa sinabi ng babae. Nung naglalakad na papalayo ang babae na kahit nanginginig pa rin ang kanyang katawan ay inaabisuhan na siya ni Rokan na huwag niyang pilitin ang sarili niya. Tinawag lang naman ni Rokan na weird ang babae dahil gumagawa siya ng gulo kahit tinulungan niya naman siya.
Dismayado lang naman na sinabi ni Kai na may sasabihin talaga ang mga tao kahit natulungan mo pa sila, Kurok. Nung aalis na rin sana sila ay may biglang lumabas na system window. Nagtataka na lang na binasa ni Rokon ang nakasulat na may manlalaro ang malapit at pwede niyang masuri ang impormasyon ng manlalaro kapag nasagi niya siya. Nagulat na lang si Rokon na napatanong na may manlalaro pala ang malapit lang sa kanila. Ang napagtanto na niya nga ay ang babaeng yun ang manlalaro na nagngangalang Alice. Kaya mabilis na hinabol ni Rokon si Alice pero nagtataka na lang ang dalawang magkasama sapagkat mistulang naglaho na parang bula ang manlalarong hinahanap nila. Sa kabilang dako ay may daliri na ang pumipindot ng pin sa pintuan at nagbukas na ang pintuan ng tinutuluyan ni Alice. Pagkapasok niya sa madilim niyang silid ay nakakapanlumo ang kanyang tono na sinabi ang mga salitang nakauwi na raw siya. Sinabi niya ang mga salitang yun kahit na alam niyang wala lang din siyang kasama sa tinutuluyan niya. Hindi na rin siya nag-abala na ibukas ang ilaw at para bang may kausap pa rin si Alice na sinabing magpapalit lang daw siya ng damit. Ang kinakausap niya pala ay ang litrato niya nung bata siya na kasama ang mga magulang niya. Inumpisahan na ni Alice na alisin ang kanyang mga damit na pinabayaan niya lang sa sahig. Naghanda na siya ng mainit na tubig at naligo na sa kanyang banyo. Namumula naman na ang kanyang pisngi na pinupunasan ang kanyang mukha at itinali na ni Alice ang kanyang buhok at nagpalit na rin siya ng kanyang damit. Ang kanyang player information ay pangalan na Alice Oliheon, trabaho na Bishop, level 250, at wala siyang sinalihan na grupo.